Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sumbong si Annalyn sa kanyang amang si Dr. RJ Tanyag na kung saan sinabi niya dito na pinahiya siya ni Dr. Carlos Benetes. Dito na nga ay talagang galit si Dr. Carlos Benetes sa kanya dahil sa kanyang hindi pagsipot doon sa kanilang dinner. Dito nga ay inasikaso niya si Dr. RJ Tanyag na kung saan naglasing nga ito nang dahil kay Moira. At agad-agad naman itong kinumpronta ni Dr. RJ Tanyag itong si Dr. Carlos Benetes na kung saan napunta ito sa sagutan at sigawan. Dito na sinabi ni Dr. Carlos Benetes na talagang bastos ang kanyang anak kaya talagang ginanon niya. At pinagtanggol naman ni RJ Tanyag ang kanyang anak na si Annalyn na kung saan kung hindi din naman dahil sa kanya ay hindi naman magagano ng kanyang anak. Agad-agad namang umalis itong si Dr. RJ Tanyag na kung saan sinabi ni Dr. Carlos Benetes sa kanya na hindi siya imbitado dito sa stag party niya na kung saan hindi talaga pupunta si Dr. RJ Tanyag kahit na imbitado siya. Dito na nga ay nakita ni Michael itong si Dr. RJ at Carlos na kung saan may pagka hindi unawaan. Sinundan nga ni Michael itong si Dr. RJ at nangingialam nga dito sa gusot ng dalawa at kung saan dito na sinabi ni Dr. RJ Tanyag sa kanya na umaasa pa rin itong si Michael na mapapa sa kanya itong si Lynette na kung saan hindi na mapapa sa kanya dahil ilang beses na siyang binasted nito. Kinompronta ni Annalyn ang kanyang ama na kung saan sinabi niya dito na bakit pinuntahan niya si Dr. Carlos Benetes na kung saan sasabihin naman sa kanya na naghahanap siya ng kakampi. Dito na nga sinagot ni Dr. RJ Tanyag na ako na lang ang kakampi mo na kung saan wala ka ng kakampi sa kanila at hindi ako papayag na saktan ka ng Carlos na iyon at lalong-lalo na ang iyong ina. Dito na nga ay talagang walang magawa itong si Annalyn kundi ito ay matameme na lang. Pumunta nga si Dr. RJ Tanyag dito sa isang restaurant kung saan talagang kumakain itong si Lynette, si Don Pepe at saka si Giselle. Dito ikinagulat ni Dr. RJ na nandun si Lynette sa kanila na kung saan umalis siya dito at nag-walk out at sinundan ito ni Lynette si Dr. RJ Tanyag. Dito na sinabi ni Dr. RJ ang tungkol sa kanyang anak na kung saan hindi ito kinampihan ni Lynette. Agad-agad naman itong hinawakan ni Dr. RJ Tanyag ang mga braso ni Lynette kung saan nakita niya itong pasa na nagdulot nito ng pagsugod ni Dr. RJ Tanyag dito sa stag party ni Carlos Benetes. Dito na nga tumawag si Annalyn sa kanyang kaibigan na si Harry na kung saan tinanong niya ito kung nasaan na at kung saan papunta na ang kanyang ama at hindi siya makakapunta dahil hindi siya makakalabas doon sa hospital. Kailangan niyang agapan itong si Dr. RJ Tanyag dahil susugurin ni Dr. RJ itong kanyang amang si Dr. Carlos. Pero ito ay hindi na naabutan ni Harry na kung saan talagang pagpasok ni Dr. RJ ay nakasalamuhan niya itong si Michael. Dito na sinabi ni Michael sa kanya na hindi ka dito imbitado pare, ba't andito ka? At agad-agad naman itong pumunta si Dr. RJ Tanyag kay Carlos at dito na sinabihan bakit mo sinaktan si Lynette? At dito niya na sinuntok itong si Dr. Carlos. At nagulat ang lahat at inawat silang dalawa na kung saan nalaman ng lahat na nananakit pala itong si Dr. Carlos Benetes. Agad-agad naman itong si Moira ay sumugo dun sa lamesa kung saan andun si Lynette, Don Pepe at saka si Giselle. Dito na nga ikinagulat ng lahat kung bakit andun si Moira at sinusundan ba sila at nagdala pa itong pa-surprise. Ipinakita sa kanila ang tira-tira at pirasong buto na kung saan sinabi niya dito na kayo ang tira-tira sa Apex. At agad-agad naman itong pinagtanggol ni Lynette ang kanyang biyanan dati na si Don Pepe at saka si Giselle kung saan dito niya na sinagot-sagot si Moira at kumprontahan na ito. Dito na nga sinabi ni Moira na hindi mo pa talaga alam ang katotohanan na kung saan hindi ko kayo tatantanan hanggat buhay ako. Parang ganun ang mga ginagawa ni Moira na kung saan hindi na sila sabi ni Lynette na talagang nasa ilalim na sila ay talagang tinitira mo pa sila. Ay hindi talaga papipigil itong si Moira hanggat buhay pa. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.